So kanina po, no, kaya ko po kayo pinaikot kanina. Kaya lang, sandali lang yung ikot nyo eh. May napansin po ba kayong kamukha nyo? Meron po ba? O yung magkamuka. May napansin po ba kayo na magkamuka? May kambal po ba rito? Magkasing katawan daw, sabi ni Pastora. Meron po ba magkamuka? May napansin po kayong kamukha nyo? Or siguro yung mag-ama, di ba po, magkamuka, yung mag-ina, yan. Even yung magkapatid. Sino po yung magkakapatid dito? Yung mag-asawa, di ba po, yung mag-asawa laging magkasama, kaya nagiging magkamuka. Yun po yun talaga yung sikreto doon. Pag lagi mo pong kasama, yun yung nagiging kamukha mo. Gusto nyo po ba yun? Parang ayaw nyo Ayaw nyo po yung ganun? So ganun po kasi, naalala ko lang po yung maikwento ko lang, na kwento ko po sa misis ko, kay Sister Vange. No? Ganun po kayo, kaya nagiging magkamukha daw yung isang tao, yung mag-partner, laging magkasama kasi, di ba? So pag nakita mo siya, yung lalaki, isipin mo kagad yung girlfriend niya o yung asawa niyang babae. So pag tinignan mo, magkamukha laga, di ba? Ngayon doon po sa amin, may nakikita po ako every morning, yung lalaki, hindi ko alam kung tatay ba siya o ano, kasama niya lagi yung aso niya. Ba't tumawa kagad kayo? Teka nga. Ganun. Every day, nakikita namin ni Sister Vange na pagpapasok po kami, ay kasama niya yung amo, yung lalaki, napasyal niya yung aso niya. So every day po yun. So nakikita namin siya. Ngayon po one time, nagdadrive ako, nakita ko yung aso. Wala yung amo niya. Pero alam ko po kagad, ang naisip ko kagad yung amo niya. Hindi naman po sila magkamukha. Siyempre, grabe naman po kayo. Tumawa kagad kayo eh. Hindi naman po, di ba? Ganun po kasi yun, di ba? Kaya kung pag nakita mo yung mag-boyfriend, uy, nagiging magkamukha na kayo. Kasi lagi sila magkasama eh, di ba? Pag nakita mo yung lalaki, maisip mo kagad yung babae. Pag nakita mo yung babae, maisip mo kagad yung lalaki. Di ba po? So kahit nga po sinabi nga natin, no, kahit magkamukha pa rin sila, meron pa rin po silang pagkakaiba. Tama po ba? Sa kasalukuyan nga po, no, sa present na panahon natin ngayon, no, napakarami pong yung magkakamuka. Di ba po? Maraming clone. Merong class A. Di ba? Meron yung tawag dito, double A. Meron yung tawag dito, yun na po yun. Basta mga magkakamuka. Pero kung susuriin po nila, no, kung titingnan mo sila, parehong-pareho, pero may pagkakaiba pa rin. Pag sinuri nyo po, may pagkakaiba pa rin di ba? Kahit doon sa mga, sabi ko nga, yung mga twins, kung meron twins dito, di ba? Sayang, may sample sana tayo. Meron pa rin pong difference Kung mapapansin po, ako, may mga kakilala po ako sa kambal Minsan nga, lalaki, babae pa May makikita mo pa rin silang may pagkakaiba, di ba? Yung isa, minsan, manipis yung kilay, yung isa makapal. Then yung isa, even yung sa height, di ba? Kahit kambal sila, makikita mo yung isa medyo mataas, yung isa medyo maliit. So, may difference pa, di ba? 100% hindi po sila magkamuka. Tama po ba? Alam niyo po kung bakit yung ganong merong pagkakaiba. O, sagutin na natin agad. Dahil kahit nabubuhay po tayo dito sa mundo, kahit punong-puno po tayo ng copycat, o nung class A, o nung prototype, God made you original that is inimitable. Amen po? Ibig sabihin po, ginawa tayo ng Diyos, ang bawat isa sa atin, na hindi pwedeng kopyahin. Kahit sino pang magagaling na scientist, hindi niya po kayang gayahin kung ano ang nilikha ng Diyos. Amen? Sabihin na, katulad nga po nung, kahit ano po nilikha niya dito, di ba? Even dun sa mga animals, di ba? Kahit po yung parehong aso o yung parehong pusa, meron pa rin po silang difference, di ba? May spot dito, di ba? Or yung parehong-pareho, may makita may spot sa pag tinignan mo yung po, may itim pala yung isa rito. Meron pa rin pagkakaiba, di ba? Kasi po, walang nilikha ang Diyos na magkatulad. We are created uniquely. Ibig sabihin, katangi-tangi. Nag-iisa at hindi kayang gayahin ni naman. Amen?
Kaya sabihin mo sa katabi mo, iba ka. Yan. Iba ka. Iba ka, kapatid. Di ba? Sabi nga, basahin po natin yung ating passage for this morning, no? Ayan. Ito po pala yung ating title muna. Sabi dito, we are God's masterpiece. Ayan. Basahin po natin. We are God's masterpiece. Yan. We are God's masterpiece. Sabi po rito sa ating sa passage for today na sinulat po ito ni Apostle Paul, no, para sa mga early Christians community in Ephesus. At para din po ito, para sa atin lahat din po ito. Ayan. Basahin po natin, Ephesians 2, verse 10. Basahin po natin. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Let us pray po muna. Lord God, maraming salamat, Lord, for this morning. Maraming salamat, Lord. At inalaw niyo po ang lahat na makarating dito, Panginoon. Kahit gaano po sila kabisi, Panginoon, binigyan niyo po sila ng oras para makarating dito. Makarinig po ng mga mensahe mo, Panginoon, at magbigay po ng papuri sa iyo, O Lord God. And Lord, hinihiling ko po, Lord, na sana buksan po ang puso at ang isipan ng mga makakarinig ng iyong mensahe for today, Panginoon. Tulungan niyo po kami ron na maunawaan ito, Lord, at magbigay po ito ng pagbabago, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord God, na huwag niyo pong hayaan, Lord, ang mga distraction na gawa ng kaaway in Jesus' name, Panginoon. At na sana po, punuin niyo po itong room na ito ng iyong presensya, Lord God, at gabayan niyo po ang bawat isa sa amin to understand your message, Panginoon. And Lord, I also pray, Lord, to override my preparation for this morning. We leave everything to you. We give you all the praise and glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Sabi ko nga po, lahat po tayo, may cellphone. This morning po, we will discuss po yung the powerful truth found in this passage po. Diba? Ito po yung verse na nagre-remind sa ating lahat na hindi po tayo nabubuhay dito sa mundo by accident. This is God's plan, mga kapatid. At ang sabi nga dito, for we are God's masterpiece. Yes. Sabihin po natin, masterpiece. Yan. We are created with purpose and intention. May dahilan po kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Hindi po tayo nilikha ng Diyos dahil wala lang. Gusto lang niya. Di po tayo nilikha ng Diyos para nandun lang tayo doon, magkaroon lang ng tao doon sa nilikha niyang mundo. Hindi po, kapatid. Nilikha po tayo ng Diyos dahil may purpose at may intention ng Diyos sa inyo na dapat po nating gawin. Wala pong nilikha ang Diyos ng walang purpose. Tama po ba? Even yung mga animals, di ba po? Even yung mga trees, mga puno, lahat po yan may purpose. Lahat po ng kalikasan, lahat na nilikha ng Diyos dito sa mundo ay may purpose. Amen po? Kaya dito po, for today, ay alamin po natin ang katotohanan kung bakit nga po ba tayo nilikha ng Diyos. Kung ano yung layunin at intensyon niya para sa atin. Kung ano yung purpose, bakit tayo nandito sa mundong ito at nabubuhay. Amen po? Para po bigyan natin ng halaga yung ating buhay. Kasi po yung iba, siguro naman po wala rito. Feeling nila wala silang silbi sa buhay, di ba? Di ba, may naririnig po kayo, di ba? Pag may mga kaibigan tayo or kakilala na pupunta sa atin, lalapit sa atin, ay, wala nang silbi buhay ko. Di ba? Kapatid, hindi. Lahat tayo may silbi sa buhay. Lahat tayo ginawa ng Diyos para sa kanyang purpose. May purpose ka, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka, kapatid. Ayan. So doon sa number 1, ito po para maunawaan natin na kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Di ba? 1, we are God's masterpiece. Ito na po pala. Sorry. Sinabi dito sa ating verse di ba?
For we are God's masterpiece. Ayan. Narinig po natin yung masterpiece no, sa Spanish. Spanish nga ba? Sa Spanish term, ang sabi nila, obre maestra. Wow. Parang pangalan ng, ng telenovela. Obre maestra. Ibig sabihin po, unique o kakaiba. Madalas po ito ginagamit dun sa art, sa sining, sa music, di ba po? Sa literature, sa mga poem, pag sinabing obre maestra. Tulad nga po nung Mona Lisa. Ayan. Tsaka yung The Last Supper, yung mga paintings po, no? Yan po yung isa sa mga obre maestra ni Leonardo da Vinci. Hindi po Leonardo DiCaprio. Da Vinci po. Ayan. Iba po yung Titanic po yun. Yan. Yun po yung mga obre maestra nila. Di ba? Si Mona Lisa, tsaka yung The Last Supper. Ilan po lang yan sa mga obre maestra o masterpiece ni Leonardo DiCaprio. Ay, hindi. Leonardo da Vinci. Ayan. Then sa Pilipino rin pong painting, painter, si Juan Luna. Ang masterpiece po niya o yung obra maestra niya is yung Spolarium. Ayan, yung mga, ewan ko kung nakikita pa ng millennials. Check nyo na lang po sa Google kung ano yung itsura ng Spolarium. Yan po yung ginawa nila ng mahabang panahon. Ginawa nila ng may excellence. Ginawa nila ng talagang pulidong-pulido po yan. Ibig sabihin, pag sinabi po nating obra maestra o masterpiece, ginawa po ito in a high level. Mas mataas po doon sa ordinary. Kaya nga po obra maestra, di ba? Nilikha po siya ng may pag-iingat at may pagpapahalaga. Sabi nga, we are God's masterpiece. So ibig sabihin, mga kapatid, kayo po ay obre maestra ng Panginoon. Amen? Ginawa po tayo ang bawat isa with high level. In excellence. Kaya wag niyo po sasabihin sa sarili niyo na wala po kayong silbi. Na baliwala ang buhay niyo. Hindi po, di ba? Sabi nga rito, nasa Bible po yan. Ayan, Ephesians 2:10, basahin niyo po. Na you are God's masterpiece. Lahat po tayo, special na ginawa ng Panginoon. Amen? Kaya yun po ang ini-emphasize dito ni Apostle Paul na we are God's masterpiece upang bigyan diin niya po, na nilikhahan tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, intentionally at may pagpapahalaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka kapatid. Ayan, may purpose ka. Hindi ka nilikha ng Diyos ng basta-basta lang. Sabi nga ni Pastora Kat, hindi ka putyo-putyo lang. Tama ba, Pastora, yung term? Hindi ka ginawa ng basta-basta lang. Hindi ka ginawa ng madalian lang ng Panginoon. Ginawa ka ng Diyos in high level nga, in excellence. You are masterpiece created by a masterful Creator. Amen? Amen. Kaya lagi po nating i-remind yung sarili natin na nilikha po tayo ng Diyos dahil mahalaga po tayo sa Kanya. Hindi po, wala pong baliwala sa Kanya. Wala po siyang nilikhang ganun. Lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. Kaya dapat nating bigyang halaga din ang buhay natin. Dahil sa Diyos to. Siya nag-create sa atin . So dapat pahalagaan po. Hindi po natin pag-aari yung sarili natin. Sa Diyos po ito. Sa ating Panginoon. Siya po ang nag-create sa atin. Tayo po tagapangasiwa lang ng sarili natin. Kaya dapat po, ang pamumuhay po natin ay naaayon kung ano yung plano ng Diyos. Kung ano yung gusto niya mangyari sa'yo, doon po tayo dapat naaayon ang ating pamumuhay dito sa mundo. Amen? If we recognize o kung kinikilala natin that we are God's masterpiece, ay nagbabago po yung paningin natin, yung tingin natin sa sarili sa iba. Kung alam mo po na tinanggap mo ng iyong buong puso na nilikha ka ni Lord, na nilikha ka na kakaiba sa ibang tao, matututunan mong yakapin at mahalin kung ano yung gifting,
kung ano yung kaloob na meron ka, kung anong talento binigay sa'yo, kung ano yung kakayahan na binigay sa'yo ng Panginoon, matututunan mo itong yakapin at bigyan pagpapahalaga. Kahit ano man yan. Kung nauunawaan mo na ito yung bigay sa akin ni Lord eh. Kung nauunawaan mo na ito yung pinagkaloob sa akin ni Lord. Kaya dapat kong pagyamanin, dapat kong gamitin. Kung binayaan ka ng Diyos ng magandang boses, alam mo na. You serve the ministry, di ba? Join ka sa praise and worship. Kung binigyan ka ng kakayanan na magturo, be a teacher. Serve as a teacher. Dito sa ministry din, meron po tayo yung mga kids, sa mga champion kids. Pwede ka pong magturo. Kung binayaan ka ng magandang buhay, or sabihin natin nakakaangat, share your blessings, di ba po? Share your blessings doon sa mga nangangailangan. Lahat po ng ito, kapag ginagamit po natin, kung ano man ang kaloob sa atin ng Panginoon, ay binibigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan i-compare yung sarili mo na bakit siya ganito, bakit ako ganito lang. Bakit siya nakapagtapos ng arkitekto, ako hindi, high school lang. Bakit siya naging doktor? Ako kung doktor lang. Hindi mo na kailangan i-compare yung sarili mo kung nauunawaan mo yung halaga ng buhay mo na binigay ng Diyos sa iyo. Kailangan nating i-embrace o yakapin, di ba? Dahil katangi-tangi tayong nilikha ng Diyos. Wala nga ang katulad eh. Nag-iisa. Ibig sabihin, unique, di ba? When we view ourselves through God's eyes, mas ma-appreciate po natin na yung value ng ating sarili sa ibang tao. Na siyang magpapatibay at ng pagkakaisa o yung unity at love sa katawan ni Kristo, sa body of Christ. If you value kung ano yung pagkakagawa sa iyo ng Panginoon, kung bakit ka nilikha, kung anong meron ka, kung lahat po tayo, naiintindihan natin yun, mabibigyan natin ng pagkakaisa at pagmamahal ang katawan ni Kristo. Amen po. Basahin po natin this time, itong verse na to. Basahin po natin ng with conviction at the same. Kumbaga, i-declare po natin sa ating sarili. Sinabi po dito sa Psalms 139 verse 14. Basahin po natin. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ayan. Ibig sabihin, tinatanggap natin kung ano ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. Kung ano yung binigay niya sa atin, kung ano yung pinagkaloob niya sa atin, tanggapin po natin at purihin natin ang Panginoon na binigay niya po sa atin yung kaloob na ito. Amen? Sinabi po dyan, wonderfully, asan ba? Ayan, wonderfully made. Sabi nga po sa Hebrews, ayan, pala, sinasabi po dyan, wonderfully. Ang ibig sabihin sa Hebrews po is pala. Ibig sabihin, something extraordinary or set apart. Ayan. Ibig sabihin po, hindi kayo pangkaraniwan o bukod tangi kayo. Kaya ang bawat isa sa atin ay espesyal na nilikha ng Diyos na walang katulad. Sabihin mo uli sa katabi mo, pala ka, kapatid. Yes, pinagpala ka, kapatid. Ayan, pala ka, kapatid. Pinagpala. Amen. Alam, bless. We're blessed. Amen. Kaya kapatid, panghawakan po natin tong verse na ito. No? Yakapin natin dahil ito ang magbibigay po sa atin ng kagalakan sa ating puso at isipan at mamumuhay po tayo ng may kumpiyansa sa sarili. May confidence po tayo. Hindi po tayo talunan. We are champions. Amen? Dahil we are marvelously made by marvelous God. Amen? The number 2, we are created anew in Christ Jesus. Yan. Tinutukoy po rito ng Biblia na
yung kapangyarihan po ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po ron, created anew. Ibig sabihin, yung total o complete change na nangyayari when we accept Jesus our Lord, as a Lord and Savior. Ito yung pagbabago na mangyayari once na inaccept mo po si Jesus as your Lord and Savior. Amen po? Naranasan niyo po ba yon? Naranasan po ba natin lahat yon nung mula nung inaccept natin si Jesus? Di ba? Ako po, naranasan ko rin yun. Nung na-accept ko, nung nakilala ko si Jesus, amen. Marami po nagbago. Maraming nagbago sa buhay. Amen? So, ganun po yun. Once na na-receive natin si Jesus sa buhay natin, malaking changes. Kaya dapat, yung mga hindi po nakaka-receive, i-receive po natin si Jesus. I-accept po natin. Huwag na po tayo maghintay ng mahabang panahon. Huwag naghintay po tayo bukas. O sa mga susunod na araw. O sa birthday mo. Huwag mo na hintayin yun. Na i-accept mo si Jesus sa birthday mo. O kaya sa Christmas. Hindi po. Para po maranasan nyo yung sinasabi nating pagbabago. Sabi nga, we are created anew in Christ Jesus. Ibig sabihin yung new creation, ibig sabihin po, bago. New di ba? Tama po ba? New, bago. Ibig sabihin, bago. Hindi lang po ito yung aayusin mo o bibigyan mo ng improvement yung buhay mo ngayon. Hindi po. Pagbibigay ng improvement, hindi po. Ibig sabihin mo, new, kundi bago. Kundi isang kompletong pagbabago. Ibig sabihin na ang ating mga nakalipas na kasalanan o failures ay hindi tumutukoy po sa ating pagkatao. Instead, tayo ay ginawang bago at binigyan ng bagong simula ni Kristo Jesus. Amen? Ang pamumuhay bilang mga bagong nilikha kay Kristo ay nangangahulugan na pagtalikod at pagbitaw dun po sa nakaraan. Dun po sa old na buhay natin. At pagyakap naman sa bagong pagkakilanlan natin sa new identity natin in Christ Jesus. Binibigyan po tayo ng Diyos, binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na ituloy ang mabubuting gawa na inihanda niya para sa atin. Nang may confidence po, di ba? Nang may lakas ng loob, nang may kumpiyansa at may kagalakan. Sinasabi po, reflecting Christ's love and grace in all we do. Kailangan po makita yung pagbabago sa atin. Hindi lang po to short time. Halimbawa, nireceive mo si Jesus ngayon, tong Sunday. Okay ka buong Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Pagdating ng Thursday, wala na, balik ka doon sa dati. Hindi po ganun yun, Panginoon. Panginoon mga kapatid. Pag nireceive po natin ang ating Panginoon, pag nireceive po natin si Jesus, forever na po yan. Forever na po nating panghahawakan yan sa ating buhay. Kailangan po makita na niya yung new identity sa atin in Christ Jesus. Kailangan po, wala na yung luma. Sabi nga po dun sa verse 2 Corinthians 5:17. Ayan, sabi po rito, basahin po natin. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Amen? Sabi nga new, di ba? Sa Greek word, wala po, hindi ko na isama. Sabi po sa Greek word daw yung new is kainos. Hindi po Thanos, kainos. Ibig sabihin po, unprecedented or never done before. In other words po, sa madaling salita, fresh. Diba po? Bago siya. Hindi po siya yung in-improve lang. Kumbaga nga po, diba sa bahay, diba?
Iba po yung improvement eh. Di ba? Pag nirenovate lang, konting ano lang, di ba? Nirenovate nga. Hindi po siya ganun. Ibig sabihin, totally brand new. Yung dating luma, giniba, di ba? At nagtayo ng bagong structure. Ganun din po, di ba? Pag nagpalit tayo ng damit, pag hinubad mo po yung madumi na at lumang damit, palitan mo na nung bago at malinis. As in total change, 180 degrees. Hindi po 360. Kasi pag 360, babalik ka lang. So 180 lang. Total change. Di ba po? Total transformation. Kumbaga sa ating buhay, talikuran mo na yung old life mo, kapatid. At harapin mo pa ang buhay na binigay ni Kristo. Bagay yung mga luma mong ginagawa, yung pagtatambay sa kanto, imbis na nagbabasa ka ng Bible o tumutulong ka sa bahay, babaguhin mo na yon. Wala na yon. Yung umaga pa lang, wala na yon. Sa umaga pa lang, paglabas mo, yun na, di ba? Mga kapitbahay na ikaharap mo. Okay sana kung fellowship, kung pinag-uusapan nyo, yung salita ng Panginoon. Pero hindi. Yung sinabi ng kapitbahay nyo. Yung trending doon sa barangay nyo. Wala na po yun. Sabi nga rito, the old is gone, a new life has begun. Baguhin na natin, kapatid, ang buhay natin. Sabi ko nga, wag na po tayo maghintay ng New Year pa para sa panibagong New Year's resolution. As in now na. Makita sa atin yung reflection ng Panginoon. Siya'y nag-create sa atin eh. Dapat sa atin makita. Mag-reflect sa atin. Wala na yung old new. Di ba? Ay, old new. Wala na yung old life. It's a new life. Di ba po? Katulad nga po ng ibang Bible heroes natin, di ba? Na mababasa natin, of course, sa Bible. Bible heroes nga eh. Nagkaroon ng matinding transformation. Di ba po? Like si Saul. Alam ko, very familiar na kayo sa story, di ba po? So, isa siyang, di ba? Isa siyang masigasig na Pharisee na nagpe-persecute ng mga Christians. So, yun nga po, nung nasa daan siya, nung nagkaroon ng matinding liwanag galing sa langit, nabulag siya. At na-encounter po niya si Jesus. Kinausap siya na binago yung buhay ni Saul. Since then, Saul, who became Paul, is one of the most influential apostles, spreading the gospel throughout the world. Isipin niyo po yung transformation na ganun. Isang nagpe-persecute ng mga Kristiyano, nagpapahirap sa mga Kristiyano, pero nung na-encounter niya si Jesus, siya pa ngayon yung nangunguna na magbigay, na ipalaganap yung salita ng Panginoon. Imagine niyo po yun, transformation na po yun. So dapat ganun din po tayo. Makita yung transformation natin sa ating buhay. Mag-reflect po kung ano yung binago ng Diyos sa ating buhay. Dapat may transformation ng bagong buhay na binigay sa atin ni Kristo. As a new creation, we are called to live differently. Sa ating pananalita, sa ating mga action po, di ba? Sa ating pag-uugali, even our mind, yung kaisipan po natin, yung pakikitungo po natin sa kapwa. Dapat po magre-reflect sa atin yung new identity natin in Christ Jesus. Kailangan makita sa atin yun. Kung babalikan lang po natin, yung creation story. Sabi nga, yung tanging tao lang po. Tayong mga tao lang po, humankind. Tayo lang po yung nilikha ng Diyos na naaayon sa kanyang larawan. Sabi nga po dun sa Genesis, di ba? Genesis 1, verse 27, sabi rito, so God created human beings. Tayo po yun. In His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Imagine nyo po, di ba? Na napakaraming iba't ibang lahi, iba't ibang nationalities, iba't ibang tribe, iba't ibang grupo na nabubuhay dito sa mundo. Ang Diyos ay naglagay ng iba't ibang katangian ng kanyang sarili
sa loob ng bawat isa. Dahil ang ating Diyos po ay napakalaki at napakalawak. Pero walang sino mang tao ang kayang i-contain ang kalakihan ng Panginoon maliban kay Jesus. Kaya ginawa po ng ating Diyos Ama na lahat po tayo, pinartehan niya ng image niya. Sabi nga, diba? So God created human being in His own image. So lahat po tayo meron nun. Dinistribute po niya. Kasi kung isa lang bibigyan niya nun, hindi kakayanin dahil napakalaki po ng ating Diyos. Napakalaki at napakalawak. Wala pong sino man ang makako-contain in the flesh ng kalakihan ng Panginoon, kundi si Jesus lang. Kaya isipin nyo, pahalagahan nyo po yung sarili nyo. Na nandyan po, kumbaga nilagyan kayo ng residue ng Diyos Ama sa bawat isa po sa atin. In His own image, di ba po? Create niya tayo in His own image. So God spread Himself by allowing mankind the privilege. Pribilehiyo po natin yun. To be created in the image of God like no other creation. So it's our privilege po yun, di ba po? Saan ka pa? Binigyan ka ng image ng Diyos Ama. Kaya dapat pahalagahan po natin ang ating sarili. Bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Lahat po tayo ay uniquely created. Ibig sabihin, katangi-tangi, uniquely. Kaya nga po sabi natin kanina, wala po tayong katulad. Wala tayong kapareho. Unique, nag-iisa, katangi-tangi. Kaya po iba-iba yung ating karakter. Iba-iba po yung ating itsura, physically. Iba-iba po ang ating pag-iisip. Iba-iba po ang ating puso. Pero iisa lang po ang ating Diyos. Amen? Bawat isa ay walang katulad, mga kapatid. Ngunit dahil sa kasalanan, namatay ang tao. Pero dahil sa pagmamahal nga po ng ating Diyos Ama at pagpapahalaga sa atin, dahil tayo po ay ang kanyang masterpiece, ay muli niya tayong binigyan ng buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We are created anew in Christ Jesus. Sabi po sa Romans 6 verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen? Amen. Nagining alam. The point number 3. Ayan. Doing the good God has planned. Ayan. Sabi po doon sa huling verse natin, no? So we can do the good things He planned for us long ago. Ayan. Sabi po niya, naka-highlight yan, ha? So we can do the good things He planned for us. Ano, basahin po natin? So anong ibig sabihin po? Noon pa man. Tama. Noon pa man may plano na sa atin ng Diyos. Sabi nga, baka hindi pa tayo buhay, alam na ni Lord yung plano niya. Plano niya yan eh. Siya nag-create sa atin. Sabi nga, buhay natin naka-blueprint na. Kung ano yung purpose na ginawa ni Lord para sa'yo, yun na yun. Kung ano yung plano niya, mula nung pagkasilang mo hanggang sa muling pagbabalik niya, nakaplano na yun. Planado na ni Lord yun. Sunday ngayon, Friday, nandun na si Lord. Ganon po ang ating Panginoon. Ganon po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat pag-worry tomorrow kung nandun tayo sa piling ng Panginoon. Sa mga susunod na araw. Nauna na nga po siya, ni-ready na niya. Kung may exam ka bukas, sa Friday ang result, pasado ka na. Amen? Claim natin yan. Basta mag-aaral kayo, ha? Baka naman sabi ni Brother Marlon, may exam ako bukas, by Friday, pasado raw ako. Mag-aaral kayo, mga kapatid. Kasi kung hindi ko nag-aaral naman, di ba? Hindi ko nakasalanan yun. Kaya dapat magtiwala tayo sa kabutihan ng Panginoon. Amen?
Bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa, di ba? Long ago. Noong una pa na dapat natin gawin. Things He planned long ago. Ibig sabihin po, noon pa man, may plano na ang Diyos para sa atin. Bawat isa. Itinakda ng Diyos noong una pa ang mabubuting gawa para po lakaran natin. Na nagpapahiwatig na ang ating buhay ay may divine purpose. Sabi nga, lahat po tayo ay may purpose kung bakit tayo nabubuhay. Ang mga mabubuting gawain ito ay hindi basehan o batayan ng ating kaligtasan, kundi ito po yung katibayan na tayo ay ligtas na. Hindi po tayo gagawa ng mabuti para lang magkaroon ng merit, para makuha natin yung salvation. Binigay na po sa atin ng Panginoon. We are saved through Jesus Christ. Kaya dapat po gumawa tayo ng mga mabubuting kalooban, mabubuting gawain na pinagagawa sa atin ng ating Ama. Itinakda ng Diyos nung una pa. Di ba po? We are saved by grace to serve and glorify God through our actions. Binigay na sa atin ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang maglingkod at luwalhatian siya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Upang matuklasan po natin at malakaran natin ang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin, it requires seeking His will. Kasi hindi po natin alam. Kundi po natin hahanapin. Kundi po natin aalamin. Kundi po natin kikilalanin ng Diyos. Hindi po natin alam kung saan po ang direction natin. Hindi po natin malalaman kung ano po ba yung purpose natin. Sabi nga po, di ba, ang salita ng Diyos, di ba, the Bible, ito yung manual ng ating buhay. Ito yung magdadirect sa'yo kung ano yung dapat mong lakaran at hindi mo dapat lakaran. Ito yung magdadirect sa'yo sa tamang daan. Ito yung magdadirect sa'yo sa mga taong sasamahan mo. Ito yung tamang daan o ito yung magtuturo sa'yo ng mabuting gawa. Ito yung magtuturo sa'yo kung ano ang nakakabuti sa kapwa. Ito magtuturo sa'yo kung saan ka tutungo. Ito magtuturo sa'yo kung paano mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung di po natin babasahin, hindi po tayo magpapakalunod, hindi po tayo magiging uhaw sa salita ng Panginoon, kundi po natin siya kikilalaning mabuti upang mas maging malalim ating relasyon, hindi po natin malalaman ang ating purpose sa buhay. Yung paghahangad po sa kalooban ng Diyos, and we need to be attentive to the opportunities He placed before us. Ang ating pamumuhay po ay nararapat nakatuon sa pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa. Sabi nga po natin, love your neighbor as you love yourself. Ang ating puso ay dapat naghahangad ng pagpalain ang iba at isulong ang kaharian ng Panginoon. Advancement of God's kingdom. Amen? Sabi nga po doon sa James 2 verse 17, so you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Baliwala po, mga kapatid, kung wala po yung pagtulong natin, pagmamahal natin sa kapwa. Baliwala kung wala po yung paggawa natin ng mabuti na naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Dahil po sa ating faith in God, magagawa po natin lahat niyan. Ang mga mabubuting gawain na pinagawa na naman po sa atin ng may kagalakan at kapayapaan sa ating puso. Sabi po dun sa Philippians 4 verse 13, paborito po na ng lahat, for I can do everything through Christ who give me strength. Yeah, basahin po natin.
Everything through Christ who give me strength. Yan. That's faith. Amen? Kaya mong gawin lahat. Through Christ, Through Christ Jesus. Siya po kasi nagbibigay sa atin ng kalakasan. Our God is our strength. Kaya para po sa ating lahat, we don't do good works to become a true Christian. But we do good works because we are a true Christians. Amen? As we end, the Bible reminds us that for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Brothers and sisters, let this verse challenge you to examine your faith and to apply this in your life. Seek opportunities to serve others and demonstrate the love of Christ through our actions. As we reflect on being God's masterpiece, created anew in Christ Jesus, and called to do good works, let us embrace our divine purpose with enthusiasm and commitment. Kilalanin natin na ang ating natanging design sa ating sarili. Isabuhay natin ang new identity natin sa Panginoon. At masigasig nating hangarin na tuparin ang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. Noon pa man ay may mabubuti ng plano ang Diyos para sa atin. Ibig sabihin, kapatid, that every day we've got to make a choice to walk in these good works. Iligay po natin sa ating kaisipan, God is not going to force us to walk to do good works. But we ought to make a choice every day to be what God has called us to be. Today and for the following days, I encourage everyone to spend time in prayer and reflections, asking God to reveal the good works He has for you. Commit to living out your faith through acts of love and service. Let this passage transform your life and impact to those around you. Amen?